Alam ko po na marami sa inyo gulong-gulo ngayon at kinakabahan. Hindi ko po alam kung nakaabot po sa inyo ang balita ng nangyayari sa Middle East. Nabalitaan niyo po ba yon o ngayon niyo lang po ito naririnig? Okay, nabalitaan po natin, meron pong pangyayari, meron pong terrorist group na pumasok po sa Israel at meron po silang mga kinuhang mga Israelites, syempre hindi na Israelites yung tawag, at mga foreigners, at binihag po sila. At dahil doon, ang daming diskusyong nangyayari. At kapag kayo nagpunta kayo sa social media, merong pro-Israel, nakikita nyo? Hashtag Pray for Israel. Pero meron din po yung pro-Palestine. Di ba? Sasabihin naman nila, Israel ang nang-api. Pag-pray nyo ang Palestine. Diba? So ngayon, itong mga taong to, hindi naman kasali sa gera, sila nag-away-away sa Facebook. Di ba? Ano po ang gusto nating ipaalala sa ating lahat ngayong araw na ito? Tingnan po ninyo ang verse na ito sa Zechariah. Ay, wala po tayo dyan. Nandito pala tayo sa Zechariah. Yan. Zechariah 12:1-3. Sabi dito, the burden of the word of the Lord concerning Israel, patungkol sa Israel. Thus declares the Lord who stretches out the heavens, laid the foundation of the earth, and forms the spirit of man within him. Behold, I am going to make Jerusalem a cup that causes reeling to all the peoples around. And when the siege is against Jerusalem, it will also be against Judah. It will come about in that day that I will make Jerusalem a heavy stone for all the peoples. All who lift it will be severely injured, and all the nations of the earth will be gathered against it. Nagtataka ba kayo bakit ginegyera ng mga taong Israel? Napakaliit na bansa ng Israel. Napakaliit na bansa. Mas malaki pa po yung buong Pilipinas. Okay? Pero ano po ang nangyayari? Lahat ng kanyang kapitbahay, ginegyera siya. Kasi sinabi diyan sa salitang yan, all the nations of the earth will be gathered against it. Ngayon po, ang nangyayari, marami sa atin, iniisip natin, ginegyera ng Israel. Darating na si Jesus. Di ba? At tuwang-tuwa na tayo, naku, babalik na si Jesus. Maranatha, come, Jesus, come. Ito na matatapos ng paghihirap natin. Ito na matatapos ng lahat ng mga problema sa mundo. Babalik na si Jesus. Ano pong problema? Tingnan po niyo ito. We talk of the second coming, but half the world has never heard of the first. Marami tayo, eto ng second coming ni Jesus. Yung iba pong tao, hindi nga po nila alam na dumating si Jesus. Lalong-lalo nyo na pong nararamdaman, napapalapit ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Dapat nag-aalab yung ating damdamin. Walang ibang mas magandang panahon na tayo po ay tumindig para sa Panginoon, ibalita ang mabuting balita, sabihin sa kanila kung anong pagmamahal ni Kristo para sa kanila, paano tayo niligtas, paano tayo tinubos, ngayon na. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Pag pumalakpak po kayo, ibig sabihin, amen yun ha? Opo. Ibig sabihin, dapat kayo po, alam nyo, kung may kakilala kayong hindi pa nakakakilala kay Jesus, umaksyon na kayo ngayon na. Huwag na kayong mahiya. Ito na yung time to spread the good news, the hope that we have in Jesus. So can we all pray po, mga kapatid? Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, kinikilala po namin ang iyong presensya ngayong hapon o ngayong gabing ito. Panginoon, dumudulog kami sa iyong banal na pangalan. Iniaangat po namin sa inyo ang iyong natatanging bansa, ang bansang Israel. Hindi lamang po sila, pinagdarasal din po namin yung mga Palestinian corners na nasa paligid nila at maging yung mga Arab countries na nasa paligid nila. Pinagdarasal din po namin ang mga Kristiyanong tumatawag sa inyong pangalan, O Diyos. Lahat po sila may pinagdadaan ng paghihirap. Lahat po sila may pinagdadaanan na pasakit. Pero Panginoon, kag kami tumatawag sa pangalan mo, kayo po ang aming nagiging kapayapaan. Kayo po ang aming nagiging seguridad. Kayo po ang nagiging proteksyon ng bawat isa sa amin. Iniaangat po namin ang mundong ito sa inyo. Alam naming magkakagulo sa mundo, O Diyos. Pero wag mong hahayaang lunurin ng ingay na ito
ang boses ng mga taong tinawag mo upang ibalita ang mabuting balita. Lord, we want you to come, but will you empower us to share Jesus to many people habang may panahon pa kami. Iniaangat namin ang service na ito from beginning to end at maging yung mga nakikinig po sa amin online, nanonood sa kanilang mga bahay o mga nasa ibang bansa na nakatutok sa amin ngayon. Kayo po ang bahalang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. It is your glory that we want, Lord. We worship you, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magpapatuloy po tayo sa pag-aaral natin sa Corinthians at nag-uumpisa po tayo ng panibago nating series. Ang title po ng series natin ay Make Your Life Count. Meron pong maliit na subtitle dito, di nyo lang nakikita, invisible. Live to make a difference. Okay? Pumiyok na ako. Umpisa pa lang pumiyok na ako so mauubos yung boses ko mamaya. Make your life count. Pag sinabi pong make your life count, anong ibig sabihin nun? Pwede mo bang bulong sa katabi mo? Anong ibig sabihin pag sinabing, oy, make your life count? Dapat may saysay yung buhay mo, di ba? Oy, pakisabi po sa katabi. Yung iba parang walang sinasabi eh. Sabihin nyo sa katabi nyo ngayon, make your life count. Yan. Paano ba natin to gagawin? Makikita po natin yan as we study. Pero bago tayo mag-umpisa, bibigyan ko lang kayo ng halimbawa. Sino sa inyo mahilig mag-beach? Mahilig mag-swimming sa beach, yan. Okay, konti lang ang nagtataas dito dahil tayo hanggang swimming pool lang tayo. Sino mahilig mag-swimming sa batya? Mga ganyan. Oo. Pag kayo nagpunta sa beach, white sand, nakakakita ba kayo ng mga ganito? Yan. Alam niyo kung ano to? Sandcastle. You're right, baby girl. This is a sandcastle. Nai-imagine niyo po ba yung hirap ng tao pag gumawa siya ng sandcastle? Parang pakiramdam po natin, ginagawa niya itong sandcastle na to gamit itong mga buhangin sa paligid. Pero kung ganyan po kaganda yung castle, malamang po may hinukay po siyang ibang parte. So, dyan po sa beach na yan, malayong parte dyan, may lubog. Kasi kinuha doon yung buhangin. Ngayon, napakaganda. Ang ganda, magpipicturean kayo. Pero alam nyo po, sa hapon, may high tide. Ano nangyayari pag nag-high tide na? Nawawala po yung beachfront. Di ba? Ano nangyayari ngayon sa mga binuo nilang kastilyo? Nagiging kastilyong buhangin. O, di ba? Tawagan natin ang ating kapatid. At gumuguho na parang ganito. Bakit ko po yan pinapakita sa inyo? Hindi ko po alam kung sino sa inyo lumaki na nagkokolekta ng text. Meron ba kayong, alam niyo pa ba yung text? Baka akala niyo yung text text message ha? Sino dito nakapaglaro ng text? Ito na mga kasama ko sa kanto tong mga to. Di ba? Yung text, kokolekta ka nun, tapos papaliparin mo. Di ba? Tapos kung sinong pompyang, sinong baliktad, o kukunin mo. Kokolekta ka ngayon, napakarami mong nakolek. Yung mga text po nung mga kalaro ko dati, pag ganyan nakataas, nira-rubber band. Di ba? Tapos, sa bag nila, bulto-bultong mga naka-rubber band na mga text. Naalala niyo yon? Naglaro kayo nun? Oo, nasa na yung mga text nyo? Nilaga, ano to? Nilaga, ginawang biko. Hindi, joke lang. Oo, wala na, di ba? Nasasayang eh. Maraming bagay sa mundo, nasa atin, pero nasasayang. Hindi natin alam eh, eto pala halaga nito. Di ba? Eto pala, meron pala tong benepisyo sa buhay ko. Pero hindi natin nakikita, hindi natin napapahalagahan. Sino dito sa inyo ang pinapahalagahan? Oy, wag kayong emo. Minsan ba naramdaman yung mahalaga kayo? Okay, mga tatay natin, mga nanay natin dyan, naramdaman niyo po ba na mahalaga kayo sa inyong pamilya? Okay. Mga anak, naramdaman niyo ba mula sa inyong parents na mahalaga kayo bilang mga anak? Okay, meron din mga anak. Mga magjowa. Wag na, baka maghiwalay kayo.
Pag-usapan po natin ang 1 Corinthians. Natapos po tayo sa ating series na What's Wrong with Us. At may dalawang mukha po yan para hindi kayo magsawa. Pero base po sa packaging ng What's Wrong with Us, nakita ninyo yung mga kapalpakan at kamalian ng mga Corinthian believers. Tama? Marami po silang naging problema at pwede po na parang habang nakikinig kayo ngayon, ang nasa isip ninyo, bakit tayo nasa Corinthians pa rin? Baka may bagong kasalanan naman akong makita dito. Baka may bago na naman akong karumihang makita dito. Ano ba? Lagi na lang bang problema? Lagi na lang bang mali? Tingnan po ninyo ito. 1 Corinthians 1:4-7. Ito po ang description ni Apostle Paul patungkol sa church in Corinth. I thank my God always concerning you for the grace of God which was given you in Christ Jesus. May Kristo na sila. Tama, malinaw ba yon? Meron na. That in everything you were enriched in Him. Napagyaman na sila dahil kilala nila si Kristo. Totoong simbahan po ito. In all speech, all knowledge, even as the testimony concerning Christ was confirmed in you. Anong sinabi ng verse 7? So that you are not lacking in any gift. Wala po sa kanilang nagkukulang. Wala po. Binigay sa kanila, tinodo sa kanila yung gift, yung pagpapala para magamit in ministry. Tinodo yan sa kanila. Awaiting eagerly the revelation of our Lord Jesus Christ, who will also confirm you to the end, blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Kaya po natin sinasabi ito ngayon sa inyo. Ito po ang description ng mga Corinthians. Pero dahil sa mga kalokohan po nila, marami sa kanila hindi nagagamit yung gift. Hindi nagagamit yung pagpapalang binigay sa kanila ng Panginoon. Kaya sabihin po ulit natin sa ating mga katabi, make your life count, live to make a difference. Parang wala kayong energy. Umpisa pa lang, mangga alas 5 po tayo dito. So, 1, 2, 3, go! Make your life count, live to make a difference. Ayan, maganda po. Umpisahan po natin. Ano makikita nyo ngayong hapong ito? 3 punto. 3 A's. AAA battery po natin ngayon. Abide, appropriate, at saka align. Abide, appropriate, saka align. Ngayon, punta na tayo sa 1 Corinthians chapter 12. Sabi po ni Apostle Paul, now concerning spiritual gifts, okay? Pag nakita nyo po yung salitang now concerning, ang ibig sabihin nito, change topic tayo. Ibig sabihin, ang dami nang naging topic ni Apostle Paul, ang dami na niyang shinare, ang dami na niyang sinabi. Now, concerning, pag ginano niya, ibig sabihin, maiba naman ako. Ito naman ang pag-usapan natin. Okay? Now, concerning spiritual gifts. Ano naman yung spiritual gifts? Ang spiritual gifts po ay charismata. Charismata. Okay? These are special God-given abilities for service to the body of Christ. Binibigay ito ng Holy Spirit at pag sinabing gifts, mga espesyal na ability. Ngayon, alam ko pag special ability, nung bata ako, pag sinabi mong ganyan, ang naiisip ko mga X-Men. Di ba? Ang gusto ko nung maging power, bagamat lalaki po ako, ang gusto kong power ay yung power ni Storm. Kasi po mainit ang ulo ko pag mainit. Kaya ang gusto ko pag, ang init, shhh, mga ganyan. Pero kayo, anong gusto nyong maging power? Mayroon kayong gusto maging power? Wala? Yung Ernie Baron power. Alam niyo ba yung Ernie Baron power? Knowledge is power. Oh, yung mga ganon. Iba-iba yan, no? Special abilities. Pero mamaya, makikita natin kung ano-ano yun. At ang purpose nun, para maglingkod tayo. Okay? Now, concerning spiritual gifts, ang sabi po ni Paul, I don't want you to be unaware. Anong ibig sabihin ng unaware? Sa Tagalog po, na medyo English, ang salitang yan, ang ibig sabihin is ignorante. Ayokong wala kayong alam pagdating sa spiritual gifts. Ayokong hindi nyo naiintindihan kung anong ibig sabihin ng spiritual gifts. Ayokong hindi nyo naiintindihan anong meron kayo na binibigay ng ating Panginoon. Sabi po niya, you know that when you were pagans, ito po ay yung dati nilang relihiyon, dati nilang pananampalataya, bago sila naging Kristiyano, sila po ay mga pagano. They were pagans. Ano pong ginagawa ng mga pagano?
meron po silang sinasambang ibang Diyos. Pwede po yung estatwa, pwede po yung araw, sasambahin nila, lupa, sasambahin nila, yung buwan, sasambahin po nila, pwede pong mangyari yon. Ganun po sila dati. Therefore, I make known to you that no one speaking by the Spirit of God says, Jesus is accursed. Wala daw pong pwedeng magsabi niyan. Diba? And then, sabi, and no one can say, Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Sino po ang bida dito sa chapter 12? Ang makikita nyo pong bida ay ang Spirit ng Panginoon. The Holy Spirit. We are all aware of the Trinity. Tama, mali? Alam nyo po ba yung Trinity? Father, Son, Holy Spirit. Yung salitang Trinity mismo, bagamat hindi nakikita sa Biblia, dahil ito po ay ginawang tawag, collective name for them. But the three persons, our God is one. Shema, di ba? Sinabi po yan sa Old Testament, Behold, O Israel, the Lord your God is one. Iisa lang ang Diyos. But also, God exists in three persons. Our God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So pag nakikita po niyo Spirit of God, Holy Spirit, Diyos pa rin ito. Diba? Iisa lang siya. Hindi natin naiintindihan yan ngayon. Sabi ng mga nagre-reklamo, ang hirap na maintindihan yung Christianity. May Trinity. Nagre-reklamo. Pero kapag Marvel, okay lang sa kanilang multiverse. Gets na gets nila yung multiverse. Diba? Pero pag Trinity, ano ba yan? Trinity, labo niyan. Mga kapatid, huwag tayong ganun, okay? Iisa po ang Diyos natin at ang bida dito ay yung ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin. Paano ba natin to na-enjoy? Paano po natin na-enjoy ang Holy Spirit? Sabi po ni Jesus Christ, Matthew 7:21-23, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Ano pong ibig sabihin yan? Yung atin pong pagsunod sa Panginoon, yun po ang nagbibigay sa atin ng kakayahan, karapatan, na ma-access po yung pagpapala ng banal na Espiritu sa buhay po nating lahat. So tayo ba ay sumusunod? Yun muna ang unang tanong. Yung iba kasi, asa ng Holy Spirit? Di ko maramdaman ng Holy Spirit. Ang tanong muna, teka lang, nasunod ka ba kay God? Si God ba ang bossing ng buhay mo? Di ba? Yung Lord, Lord, curious yan eh. Si Jesus, lahat ng tao dito sa mundo, pwede nilang sabihin yan, Lord yan. Okay, Lord Jesus Christ. Pero sa buhay nila, hindi nyo nakikita na Panginoon talaga si Jesus Christ. Okay? Dapat po nakikita sa ating gawa. Okay. Pagpatuloy po tayo dito sa Acts chapter 1 verse 8. Sabi po dito, But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Paano po darating yung Holy Spirit sa atin? Ito pong mga kausap ni Jesus Christ, they were already faithful to Jesus. Nandun na po yung kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Okay? At ang pangako sa kanila, darating ang Holy Spirit. Tutulungan kayo ng Holy Spirit. At anong mangyayari sa kanila? They will be Jesus' witnesses. Sila po ay magiging mga saksi ng pagpapala, ng presensya at ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang benefit po nun, ang Holy Spirit ay nananahan sa atin. Saan ko yan nakuha? Romans chapter 8 verse 9. You are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Naisip niyo po ba yun, mga kapatid? That the Spirit of God dwells in us? Naiisip niyo po kung gaano kagandang pribilehiyo yun? Kasi po, pag inisip ninyo, yung Diyos na makapangyarihan, yung Diyos na lumikha ng sanlibutan, yung Diyos na gumawa sa iyo, gumawa sa akin, yung Diyos na magbabalik, also dwells in us. Nasa atin siya. Nakikita niyo yung benefit na yon? Kaya po minsan ako, yun yung review ko sa sarili ko eh. Pag kunyari, nadadapa ako sa galit, o di kaya sa kasalanan, o di kaya wala akong ganang magbasa ng Bible. Parang, bakit? Bakit ayaw mo?
The Spirit of God dwells in you. Dapat ginagawa mo nakaayon sa Kanya. Yun po ba ang buhay natin? Check po natin yung mga puso natin ngayon. Am I really aligned in the heart of God, to the heart of God? Am I really aligned with the Spirit of God? Lahat ng desisyon ba sa buhay ko nadidiktahan ng Holy Spirit? Lahat ba ng ginagawa ko, nare-reflect ba yung pagmamahal ni Kristo? We have to do that. Yan po ay tungkulin po natin. Paano natin yan magagawa? Ang sabi po ni John, abide. Si Jesus po ito, si John ang nagsulat. Sabi po ni Jesus, abide in me and I in you. Unless, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Napipicture niyo po ba yan? Kunyari po may ubasan dito. Hindi po pwedeng mamunga yung sanga dito kung hindi siya nakakabit doon sa main branch. Nare-realize po niyo yon? Ibig sabihin, kung gusto natin maging pagpapala rin tayo sa iba, mabless din natin yung ibang tao, siguraduhin natin nakakabit tayo sa Panginoon. Siguraduhin natin, we abide in Jesus. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Wala tayong magagawa. Anong ibig sabihin po nung abide? Alam mo yung sa Tagalog, merong kanta yung dati naming church. Hindi ko alam kung kinakanta nyo rin sa church nyo to dati. Ang kailangan lang ay babad. Tapos may action pa yung nanay ko kasi worship leader. Ang kailangan lang ay babad. Sa presensya mo, babad sa iyong salita. Tulad, mga ganyan. Ano ibig sabihin ng kantang yon? Ano ibig sabihin nun? Bababad tayo sa presensya ng Panginoon. Bababad, ibig sabihin, ayaw nating mawalay, ayaw nating humiwalay, ayaw natin na hindi tayo konektado sa ating Diyos. Kung gusto po natin to make a difference in this world, to make our lives count, siguraduhin po natin, nakakabit tayo direkta sa source. Hindi pwede po nating i-manufacture that on our own. Hindi pwedeng gusto ko maging pagpapala sa iba, pipilitin ko. Hindi napipilit yan. Bakit? Kailangan dumadaloy sa iyo. Yung overflow mula sa Panginoon, dumadaloy lamang sa iyo para ibibigay mo sa iba. Anong problema po kapag hindi dumadaloy? Iipunin mo dito. Di ba? Pag inipon mo ng inipon dito at walang lalabasan yan, baka ikaw po ay panghinaan ng loob, feeling mo wala kang purpose. So kailangan pinapadaloy niyo po yan mula sa Panginoon, sa iyo binibigay, pinagpapala mo rin ng iba, doon sa blessing na binigay sa iyo ng Lord. Malinaw po ba tayo? Abiding in God's presence is important. Kaya po wag kayong panghihinaan ng loob kapag kayo pag kayo nagsawa ng mag-quiet time. Sino po ba dito nagbabasa ng Biblia araw-araw? Napaka-honest po ninyo. Siguraduhin po ninyo, sa susunod na magpipreach po ako, pag tinanong ko po, sino nagbabasa ng Biblia araw-araw, mas maraming kamay ang tataas. Bakit kailangan po nating magbasa ng Biblia? Kasi yun po ang gabay. Huwag po kayo sa stars, huwag kayo sa horoscope tumingin. Yung iba sa inyo, nag-aano ng horoscope pa eh. Hindi. Anditong plano ng Diyos, anditong salita ng Diyos, anditong pangako ng Diyos. Dapat nakakabit tayo dyan sa kanyang salita. Malinaw po? Parang ayaw nyo na. Tingnan po ninyo ang kapangyarihan na binigay kay Daniel. There is a man in your kingdom in whom is a spirit of the holy gods. Ito po ay sinabi dahil hindi sila mga followers of God. Ito po ay mga foreigners. Ang sabi, si Daniel daw may spirit of the holy gods. May illumination, insight, wisdom. Your father, the king, appointed him chief of the magicians. This was because an extraordinary spirit, knowledge and insight, solving of difficult problems were found in this Daniel. Old Testament pa lang, pinapakita na po, present ang Holy Spirit. Old Testament pa lang, pinapakita po, pag merong Holy Spirit sa buhay mo, mayroon kang kakayahan, mayroon kang kapangyarihan para talagang maging blessing ka sa iba.
Yan po, Old Testament pa lang yan. Si Daniel po ay isang halimbawa. Pero in the New Testament, maraming halimbawa niyan. Acts 13:52, the disciples were continually filled with joy and with the Holy Spirit. Kapag po tayo latang-lata, walang gana sa buhay. Di ba? Ayaw nyo nang gumana, ayaw nyo nang magsimba, ayaw nyo nang ganto, ayaw nyo nang ganyan. Wala kayong kasiyahan, wala kayong kagalakan sa puso. Marahil, hindi present ang Holy Spirit sa inyo. So anong gagawin? Lalapit sa Panginoon. Panginoon, may kasalanan ba akong humaharang sa pag-iitan nating dalawa? Panginoon, ilapit mo ako sa iyong presensya. Panginoon, ilapit mo ako at wag mo akong ilalayo. Lord, I want you in my life. Please, Lord, help me to devote my life to you. My time, my days, the seconds of my life, lahat ito, Lord, gusto ko sa iyo. Tulungan mo akong magawa yan. Yan po ang ibig sabihin ng abide. Okay? John 15:26-27. Dinescribe po ni Jesus Christ ang Holy Spirit na helper, parakletos, okay? Whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth who proceeds from the Father. He will testify about me. You will testify also because you have been with me from the beginning. Anong purpose ng Holy Spirit? Kalimitan po, nakakalimutan natin na ang purpose ng Holy Spirit is to create faith whose principal pronouncement is the Lordship of Christ. Ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin is inaalaw niya tayo ideklara talaga ang pagiging Diyos ng Panginoong Hesukristo. Sa Kanya po yun nanggagaling. Kaya po kailangan ninyo ng Holy Spirit kapag po kayo, for example, mag-share ng gospel. Kasi pag mag-share kayo ng gospel, tas hindi kayo filled, hindi kayo empowered by the Spirit, anong mangyayari? Alam mo ba kung saan ka pupunta pag namatay ka? May impyerno. So mag-pray ka nito. Meron kayang mag-oo sa'yo. Pero kapag filled ka with the Spirit, konektadong puso mo sa Kanya, konektado ang lahat mo sa Kanya, nararamdaman mo, ito kailangan mo muna siyang alagaan. Ito may issue siyang kinakaharap. Anong issue natin, kapatid? Nasaktan ka ba sa relationship? Naku, alam mo, meron akong relationship na papakilala sa'yo na never makikipag-break sa'yo. Ganon. Di ba? O, ikaw ba, gusto mo yumaman? Oo, dito sa mundo, lahat ng mga mayaman, iniiwan lang nila yung kayamanan nila dito. Hindi nila nadadalayan sa kabilang buhay. Pero yung totoong yaman yung alam mo kung sino ka at alam mo kung gaano ka kamahal ng lumikha sa'yo. Di ba? Pag ganon, mas makikinig yung tao sa'yo. And that can only happen if you listen to the guidance of the Holy Spirit in you. So, abide. Unang-una nating step, abide. Susunod po natin, appropriate. Appropriate. Eto, meron akong sasabihin sa inyo. May kikwento muna ako. Malabo yung picture. Pero, ano nangyari dito? Meron pong isang anak, ito po ay true story ha, isang anak sa Israel, okay? Gusto po niyang handugan ng bagong kutsyon yung kanyang nanay. Kasi pumasok siya sa kwarto ng kanyang nanay, tapos humiga siya. Tapos sabi niya, parang tigas naman ito. Alam ko na. Isusurprise ko si mama. Ang gagawin ko, bibilang ko siya ng bagong kutsyon. Okay? So, nag-order ng kutsyon. Dumating ang kutsyon, dineliver ang kutsyon. Itong luma, itapon nyo na. Kinuha ang lumang kutsyon, inalis sa kama, pinalitan ng bagong kutsyon. Ngayon, dumating yung nanay, tapos, parang malambot yung kama ko. Binilang kita ng bagong kutsyon, mama, para makatulog ka ng mahimbing. Sige, natulog yung nanay. Kinabukasan, hindi na siya nagising. Hindi yun yung kwento. Kinabukasan, ginajoke ko lang kayo kasi baka tulog na kayo eh. Kinabukasan, gumising. Tapos parang alalang-alala siya. Sabi niya, nasaan yung kutsyon? Ay, pinatapon ko na mama. Bakit? $1,000,000 pala ang naandun sa kama.
Nung sinabi niya doon sa kanyang anak, alam niyo po yung anak, pinuntahan lahat ng mga dump site. Meron pong isang dump site na sinarado para lang po maghukay sila doon at maghanap ng kutsyon. Pero wala silang nakitang kutsyon. At hindi na nila nahanap yung milyones na yun na nakatago pala sa loob ng kutsyon ni nanay. Anong nangyayari doon? Nasayang. Nasayang kasi hindi alam na andun pala. Tayo rin parang ganyan, hindi man tayo kutsyon, parang ganyan tayo. Nasasayang yung binibigay sa atin kasi hindi natin ginagamit. Merong kanta po, sino ba kumanta nito? Hindi ko alam, pero ang sabi niya, iisa lang ang buhay mo, kumilos ka, gamitin mo. Kung may nais ang puso mo, mangarap ka, abutin mo. Alam niyo ba yung kantang yun? Oh, may pan ako dun eh. Gamitin ninyo. Huwag niyong itago lang sa inyo. Ilabas ninyo yan. Baka naman mag-videoke kayo mamaya dahil dito. Hindi po yung ibig ko sabihin. Tingnan po ninyo. Sabi dito, there are varieties of gifts but the same Spirit. There are varieties of ministries but the same Lord. There are varieties of effects but the same God who works all things in all persons. Anong ibig sabihin ng varieties? Ang ibig sabihin po niyan sa normal na salita, division. Ibig sabihin, iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng binibigay sa ating gifts o karismata. Iba-iba tayo ng binibigay o pinagkakatiwalang ministry. Huwag niyo pong isipin na ako po bilang lalaki pwedeng pumunta sa women's ministry. Dahil hindi ko po yun gift, hindi po yun ang binigay na gift sa akin. Hindi rin po pwedeng pumunta yung mga tatay at nanay natin ay mag-speak sila sa Elevate, for example. Diba? Kasi, syempre, hindi na sila nakakakonekta doon sa new generation. Iba-iba tayo ng ministries. Iba-iba rin po ng effects yan. Pero anong pinakamaganda? It's the same Spirit, the same Lord, the same God. Kapag po inisip ninyo, itong Book of Corinthians, it really allows the church to be united. At nagtataka yung iba, paano nag-unite? Iba-iba nga sila ng gift. Iba-iba nga sila ng pinapakitang mga talento. Iba-iba sila ng pinapakitang kakayahan. Ang mag-unite po sa atin, iisang Panginoon. Siyang gumagawa nito para saan? For the common good. Ngayon, hindi kayo para mag-pray, Lord God, give me an spiritual gift. Give me a gift of ganito. Give me a gift of ganyan. Tapos gusto kong sumikat. Hindi po pwede yun. Kasi dapat hinihingi mo yung gift or hinihingi mo yung presensya ng Holy Spirit at dapat yun ay ginagamit mo for the common good. Ang tanong, kayo ba ay ginagamit nyo ba yan for the common good? Yung inyong mga giftings. Ano-ano bang giftings yan? Tingnan niyo verse 8. Meron pong word of wisdom. Meron bang wisdom sa mga... Isipin po ninyo, meron ba akong wisdom na sinabi? Yung wisdom po, hindi po yan yung 1 plus 1 plus 2 times 2 to the 4th power. Hindi po yun yung wisdom. Okay? Yung wisdom na yan is kapag may problema yung kapatid mo, kakilala mo, kaibigan mo, parang pag nagbigay ka ng advice, parang na-resolve mo na yung problema niya. Yun ang wisdom. Knowledge, pero iisang spirit. Faith. Ito pong faith, ibang klaseng gift yan. Yung pong mga kakilala ko na ba talagang faithful, yung oo, kahit wala pa yung datong, kahit wala pang pambayad, di ba? Sige, book mo ako dyan. Yan, mga grabe yung faith niyan. O tara, magboborakay tayo sa November maraming, book mo na ako dyan. Walang sinisweldo. Di ba? Grabe yung faith Ewan ko lang kung kanino nakakabit yung faith. Sana pag oo mo, nagdadasal ka rin, Lord, tulungan mo ko. Di ba? Pero ibang gift po yung faith. Yung alam niya sa sarili niya, hindi siya papabayaan ng Panginoon. Alam niya, hindi nagkukulang ang Panginoon. Alam niya, kapag ginawa niya yung kagustuhan ng Panginoon, hindi siya bibitinin ng Diyos na sinasambat pinaglilingkuran niya. Yun ang gift of faith. Gifts of healing. Ito po, gifts of healing.
Marami po tayong narinig ng mga testimony patungkol dito. Isa po ito sa mga bagay na parang maraming tao, pinag-aawayan nila yan. Pero nakasulat yan sa scripture. Gifts of healing, effecting of miracles. In fact, even prophecy. Yung prophecy po, kadalasan ang iniisip natin, uy, may gift of prophecy yan. Oh, sige, pahula nga ako. Hindi po siya manghuhula. Yung gift of prophecy po, nagdideklara siya ng katotohanan. Naintindihan po natin? Pwede pong katotohanan in the future. For example, tumayo ako sa harapan ninyong lahat at sinabi kong, magugunaw ang mundo. Magugunaw ang mundo at babalik si Kristo, kaya tayo'y magganito, ganyan, ganyan. Hindi ko hinuhulaan. Dinideklara ko ang katotohanan. Yun po ang prophecy. Yung iba sa atin ang iniisip, prophetic. Prophetic, ito nahulaan niya. Hindi po manghuhula yan, okay? Prophecy, ibig sabihin galing sa Panginoon, sinabi mo sa iba, pinahayag mo sa iba. Prophecy yan. Various kinds of tongues, mamaya pag-uusapan natin ito. But one and the same Spirit works all these things. Iisa lamang ang kumikilos sa lahat ng mga gifts na ito. At ito ay ating Panginoon. Iba-iba po ang mga gifts. Pag tumingin kayo ng Romans 12 verses 3 to 8, may prophecy, service, teaching, exhortation, giving, leadership, at mercy. Pag tumingin kayo ng 1 Corinthians 12, mas marami. Wisdom, knowledge, faith, miracles, healing, prophecy, discernment, helps, administration, tongues, interpretation. Ephesians 4, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. 1 Peter 4, dalawa lang ang binanggit. Speaking, tsaka serving. Iba-iba. Ibig sabihin, hindi lahat nakasulat sa iisang portion, pero lahat ng ito, sigurado tayo kung kanino galing. Kaya dapat we learn to appropriate kung sinong sinasamba natin. Yung iba po sa atin, kapag nakarinig tayo, uy, may prophet kaming kilala, ang galing. Parang kala mo naman yung buong pagsamba nandun na sa prophet. Di ba? Pinakamahirap po yun sa lahat, yung may magpapakilala sa inyo, propeta ako. Ako'y propeta. Ako'y propeta. Walang ganon. Walang ganon. Hindi ganon. Bakit? Kasi kapag meron tayong spiritual gifts, ang goal natin, ituro ang tao kay Kristo. Kung tinuturo natin ang tao sa sarili natin, alam mo ba ang gift ko? Ang gift ko ay miracles. And the miracle is you. Mga ganyan. Bigla may kinilig naman dito. Hindi pag ganon, di ba, hindi mo pwedeng ituro sa sarili mo, alam mo, ang gifting ko mercy. Kaya sige, pinapatawad na kita. Hindi! Dapat, tuturo mo sa Panginoon. Kaya ka may gift, kasi gusto mong makita ng tao na pinagpala ka ng Panginoon at pwede rin siyang pagpalain ni Lord kung magtitiwala siya at ibibigay niya yung kanyang buhay sa Panginoong Jesucristo. Malinaw po ba tayo, mga kapatid? Wag na wag po kayong maniniwala na ang spiritual gifts para ibida natin yung ating mga sarili. Pag gano'n ang spiritual gift mo, spiritual sin yun. Kasi ang binida mo, sarili mo eh. Di ba? Si Jollibee lang ang pwedeng magbida-bida. Tayo, hindi tayo si Jollibee. Okay? Dapat ang bida sa atin, si Jesus. Malinaw na malinaw. Pagpatuloy natin. Ito, isang halimbawa. Wala dun sa mga binanggit ko. Si Bezalel sa Old Testament, binigyan ng wisdom, understanding, knowledge, all kinds of craftsmanship ng Spirit of God. Anong kaya niyang gawin? Can make artistic designs. Cutting of stones. Hindi cutting of glass, ha? Cutting of stones. Carving of wood. Even yung pagiging artist can be a gift. Kapag ginawa mo para sa Panginoon. Kaya yung iba mahilig mag-drawing, mag-animate. Gamitin ninyo. Meron po akong kakilala, si Brother Rolly Sabado, na bossing po ng nanay ko, direktor niya sa animation. Nag-a-animate po sila sa Walt Disney. Ito pong gift ni Rolly Sabado, ginamit po niya para makapag-drawing po siya ng mga children's book. Kaya po minsan pag bumaba kayo sa bookstore at may nakita kayong mga drawing doon sa cover ng parang cartoons tungkol sa pera man yan o sa kung ano man, drawing po yun ni Direk Rolly Sabado. Nagagamit po yung talento para sa Panginoon.
Nakikita po ninyo? Kaya siguro sa inyo mayroon dito magaling mag-model ng clay. Hindi ko alam kung paano, pero baka pwede kang gumawa ng mga works that can point people to Jesus. Meron dito magaling gumawa ng tula, magaling gumawa ng rap. Rap. Meron akong kakilala rin po, staff din po namin dito, magaling na rapper. Ano pong ginawa? Nagbalot ng regalo. Joke lang. Ano pong ginawa? Tuwan-tuwa naman si ate. Magaling na rapper. Ano pong ginawa? Gumagawa po ng mga rap na kanta. Pero tinuturo ang tao kay Kristo. Ganon. Ganon dapat tayo. Kung anong binigay sa atin, gagamitin natin para ituro ang tao sa Panginoon. Minsan posisyon yan. Sa church daw, apostles, prophets, teachers, miracles, healing, administration, kinds of tongues. Ano pong sinasabi dito? Hindi naman lahat tayo apostle, di ba? Nakikita niyo yan, yung verse na yan. Hindi naman lahat tayo prophet, di ba? Hindi naman tayo lahat teacher, di ba? Hindi naman tayo lahat nagmi-miracles, di ba? Ano sinasabi ni Paul dito? Hindi eksklusibo yung handog na binigay sa inyo. Okay? Hindi exclusive lang. Hindi pwede tayo magbida-bida. Oy, dapat lahat tayo kaya nating magganito ha. Dapat lahat tayo magganito tayo. Iba-iba yan. Kasi kunyari, wala naman siyang kakausapin. Bakit siya bibigyan ng ibang lengguwahe? Bakit siya bibigyan ng gift of tongue? Hindi naman siya nagmi-mission trip. Pero yung mga nagmi-mission trip, kailangan nila mag-aaral mabilis ng panibagong mga salita. At yung pag-aaral na yun, natutulungan sila at mabilis nilang nagagawa, nakakapagsalita sila ng ibang lingwahe. Pag nagpi-preach, hindi naman po lahat ng tao, sabi may gift of preaching or teaching, lahat tayo magturo na. Hindi tayo lahat makakatungtong dito. Pero, lahat tayo, may mga kakilalang pwede nating turuan. Tama? Kayo po ay may kaibigan, kumare, kumpare. Imbis na kayo po ay mag-inuman sa gabi o di kaya manood tayo, mag-movie, mag-Netflix tayo ng barkada dito. Tapusin natin ang buong series ng K-drama na to. Di ba? Imbis na ganun gawin mo, bago tayo mag-K-drama. Dahil meron akong gustong sabihin sa inyo. Ito love story din to ha. Tapos share mo muna yung love story ng Panginoon sa atin. O di ba? Ayaw mo yung manonood kayo ng love story na Korean novela, Christian na sila. Di ba? Magko-close your eyes na kayo kapag may nakita kayong hindi tama kasi nandiyan na si Kristo sa inyo. Ano ibig sabihin dito? Hindi tayo pare-parehas ng regalo, kahit yung healing, yung tongue, hindi tayo pare-parehas, pero lahat po tayo binigyan ng abilidad to serve the Lord and expand His kingdom. Gustuhin po ninyo yung spiritual gifts hindi para sa sarili, kundi para paglingkuran ng Panginoon at palakihin pa ang kaharian ng Panginoon. Elephant in the room, speaking in tongues. Dalawang kampo po ng mga Kristiyanong naniniwala dito. May mga Kristiyanong nagsasabi, dapat mag-speak in tongues ka para mapakita mo na talagang nasa iyong Holy Spirit. Kaya yung ibang tao, pinipilit nilang mag-speak in tongues. Kahit di nila alam kung ano yung tongues, mag-aano sila. Pinipilit nila nung iba sa kanila. Pero may extreme naman din tayo na nagsasabi, wala na yan. It ceased already. Ito yung mga cessationists na sinasabi, wala nang giftings na ganyan. Hindi ko masabing wala. Alam niyo kung bakit? For example po sa Middle East, may mga visions pa rin na nangyayari. Hindi sila Kristiyano, wala silang kilalang Kristiyano, pero sa panaginip po nila, tinatawag sila ni Kristo. Meron pong kwento noon na binahagi sa akin. Sa panaginip niya, sinabi pumunta siya dito sa gasoline station na ito. Hindi niya alam kung bakit, pero pumunta siya doon. Tapos tumayo siya. Sabi niya, bakit ba ako naginip dito sa gasoline station daw ako tumayo? Tapos may lumapit po sa kanya. Hello po. Siyempre, ibang lingwahe ha. Hello po. Gusto ko lang pong iabot sa inyo ito. Nag-abot ng Bible. Sabi niya, alam mo na panaginipan ko, pumunta ako dito Baka ito yon yung purpose kung bakit ako nandito. Yung isa rin, sinabi, ako rin po, na panaginipan ko pong pumunta dito at ibigay po ito sa inyo.
Yung mga ganong klaseng mga prophecies or mga visions and dreams, hindi mo masasabing, imbento mo lang yan. Si Pastor Peter po kaninang umaga may halimbawa siya. Meron po siyang nakilala. Sabi po nung tao na na-meet din po namin kasi nandun po kami sa PCEC. Galing po siya ng ibang bansa, tapos nag-Korea muna siya. Sa Korea po, habang nagpapagaling siya sa sakit niya, sabi sa kanya ng Panginoon, you will meet a person whose name is Peter. Okay? And you will go to the city of angels. So dumating doon ng gabi, pinakilala kay Pastor Peter. Hi, I'm Pastor Peter. Ganyan. Oh, so Englishan sila so hindi ko na i-translate. Anyan. Subtitle na lang. Hi, hello. Oo, nag-hi sila. Tapos, sabi nung girl, secret, kasi English. Sabi nung girl, I dreamt about this. I'm going to meet someone whose name is Peter. Sabi ni Pastor Peter, baka chamba to. Oo. Sabi, and then in my dream, they said, I'm going to the city of angels. Nasaan po siya? Nasa Angeles City, Pampanga. Hindi naman siya nagpapatawa. Pero sa kanya, parang, alam mo, may purpose si Lord. Bakit ako pinapunta dito? Yung mga ganong bagay. And then she started encouraging Pastor Peter, Miss Diona. This person was also praying for our sister Joy Tanchi. And while she was praying for Joy Tanchi, sabi niya, Joy, does the word endometriosis mean anything to you? Does the scene of blood and operations mean anything to you? And alam niyo po yung nangyari kay Joy, hindi ba? Sa huling pagbubuntis po niya, kinailangan po siyang operahan. Yung mga ganitong bagay, pero itong taong to, ayaw niyang kiniklaim na siya ay propeta. Tinatanong siya, so why don't you name yourself a prophet? Siya po ay nuclear engineer. Baka sabihin niyo, imbento naman yan. Nuclear engineer po yan. Sinasabi, bakit ayaw mo tawagin sarili mong prophet? Sabi niya, kasi hindi naman ako prophet eh. Binibigyan ako ng Panginoon ng vision, sinasabi ko sa tao, na-encourage sila. So ang pinupuri nila, hindi ako, Diyos. Si God ang nagiging bida. Dapat ganun tayo pagdating sa ating mga gifts. Bida ba ang Panginoon sa inyo? Parang mahina. Parang mahina po. Ang alam lang natin, bida ang saya. Dapat bida rin siya. Okay ba yon? Bida dapat ang Panginoon. Okay. Nasa ikatlong punto na po tayo at malapit na po tayong magtapos, 1 oras na lang. Alignment. Bago natin puntahan yung 1 Corinthians, punta muna tayo 1 Peter chapter 4. Sabi dito ni Peter, as each one has received a special gift. Bawat isa sa atin, may handog na binigay ang Panginoon. Hindi lang natin alam kung anong binigay sa inyo, pero may binigay po sa inyo. Yung iba yata, gift of closing their eyes. Simula nung nag-umpisa yung service, nakapikit eh. Hanggang ngayon, time nyo na po dumilat. Bumalik na kayo sa earth. Each one has received a special gift. Employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. Gamitin ninyo at ipakita ninyo ano yung kailangan makita. The manifold grace of God. Ibig sabihin, itong mga ginagawa natin in church or in our office or in our school, it has to come from one purpose. Isang planong sinusundan natin at yun ay plano ng Panginoon. Kung kayo ay nagsasalita, speak the utterances of God. Kung kayo ay nagsaserve, serving by the strength which God supplies. So that in all things, God may be glorified through Jesus Christ. Alam niyo po ba, hindi madali para sa mga ushers natin. Pakipalakpakan po yung ating mga ushers na naglilingkod. Alam niyo po bang hindi madali sa kanila na mag-usher at tumayo ng buong service at sabihin sa mga tao, this way po, tas hindi sila susundin? Alam niyo po ba kung gaano kagandang gift yung binigay sa kanilang ngiti? Na kahit nakakairita po yung mga tao, parang naka-smile pa rin po sila. Alam niyo po bang ibang klaseng gift yon? That's the gift of joy. That's the fruit of the Spirit. Masaya. Hindi ako apektado. Sungitan mo ko, taasan mo ko ng kilay, tapikin mo ko. Hindi ako affected. Bakit? Kasi buo ako in Christ.
Di ba? O, pag wala pang nag-usher dito, nako, si Kuya Renato lang nag-usher. Si Kuya Renato nag-usher sa umaga, nagsaservice sa hapon, tapos ano pa rin siya, gising na gising pa rin siya. Naka-smile pa rin, di ba? Gift ng Panginoon yan. So gamitin daw natin at i-align natin sa purpose niya. Balik tayo sa 1 Corinthians 12. Even as the body is one, and yet many members. Iisa lang po ang CCF. Kunyari, as a church, iisa lang tayo. Pero iba-ibang tao tayo na iba-iba tayong tao dito. Meron ditong, ayoko na lang magsalita. Meron ditong gifted on this part. Meron ditong ganito ang gift. Meron din dito sa CCF. Ngayon palang kinikilala ang Panginoon ng mas malalim. Iba-iba tayo, pero iisang katawan tayo. Diba? All the members of the body, though they are many, are one body also in Christ. One Spirit baptized into one body. Kaya po tayo kahit sa pagkakaiba-iba natin, pwede tayong maging isa ay dahil pinagdurugtong tayo ng banal na Espiritu. For the body is not one member but many. Ito sinabi ni Paul, tingnan ninyo ha, if the foot says, nagsalita ang paa, sabi ng paa, hindi naman ako kamay. Ayoko na lang maging parte ng katawan, tas umalis siya. Sa palagay niyo, ano mangyayari sa atin? Di ba? O sabi dito, ako, sabi nung tenga, ano ba yan? Walang nagsasabi sa akin, beautiful ears. Lahat na lang, beautiful eyes. Ayoko na maging tenga. Meron bang ganon? Hindi niya pwedeng iwanan yan. Walang mas maliit na parte ng katawan sa ating lahat. No, lahat yan may purpose. If the whole body, tingnan mo ha, kung buong katawan mo, mata, sige. Sabi ng tao sa akin, ang ganda ng mga mata mo. Sana naging mata na lang ako. Di ba, may nakarinig na kayo ng ganon? Uy, ang ganda naman ng smile mo. Smile lang. Ang ganda naman ng buhok mo. Buhok lang. Sana naging buhok na lang ako. Yan yung mga gusto nating joke, di ba? Ang sabi dito, hindi pa pwede. God has placed the members, each one of them. Bawat isa may ambag in the body just as He desired. Kagustuhan at disenyo ng Panginoon yan. If they were all one member, where would the body be? Paano pa siya naging katawan? Kung iisipin niyo po, ngayon, ako ay mata. Paano ako nagpipreach? Di ba? Eh di nagtinginan na lang tayo dito. Tapos nakita nyo, pag nakatulog ako, kasi hindi na ako nakakasalita eh. Di ba? Kayo, ngayon naka-face mask kayo. Kaya hindi ko alam kung natatawa kayo. Kaya pag nakapikit kayo, hindi ko alam kung nagpe-pray kayo. Jesus name, in Jesus name. Kasi nakaganyan lang kayo. So akala ko natutulog kayo. Oh, there were many members but one body. Ano pong pinakamaliit na parte ng ating katawan? Ito po ay ang pineal gland. Nakikita po ninyo? Hindi nyo po makikita yan ngayon dahil nasa loob yan ng utak ninyo. Okay? Pero ang pineal gland po, dito nang galing ang alamat ng pinya. Hindi, joke lang. Biro lang po. Pero hindi masyadong biro ah. Bakit? Mga doktor dito, alam nila to. Ang pineal gland po ay parang mata. Siya po ang nagsasabi sa utak natin kung umaga na ba o gabi. Kung madilim ba ang paligid o maliwanag. At dahil pag madilim, magpoproduce siya ng very important hormone called melatonin. Yung melatonin na binibili ninyong pampaputi, pampakinis, pampaganda, pampapogi, dyan sa pineal gland nang gagaling. At siya lang pong nakakaalam, okay, tulog na ang amo. Nakapikit na ang amo. Magpo-produce na tayo ng melatonin. Yan. Kaya kapag po nanghihina yung inyong pineal gland, kahit kayo ay nagpahinga, paggising nyo, parang pagod na pagod pa rin kayo. Yun po ang ambag niya. Hindi mo pwedeng sabing, maliit ka lang na miyembro ng katawan, mawala ka na. Hindi pa pwede yun. Ito po ang pinakamaliit na buto. Nakikita niyo po ito is isang euro cent. Sentimo. Mas maliit pa sa sentimo itong butong ito. Ang tawag po dyan ay stapes. At ang stapes po, nasa loob ng ating tenga, dapat nagbabibrate po yan para yung tengang naririnig. Para yung naririnig ng tenga natin. Ito, nakikita niyo po yung tenga ko? Oo. Yan, yung tengang yan. Yes.
Wala siyang steps. Joke lang. Yung tengang yan, yung naririnig niyan, kailangan pumasok sa loob at yung steps, kailangan mag-vibrate. Cellphone yon. Pero kailangan mag-vibrate po siya para yung naririnig ninyo pumasok sa loob at marinig nyo talaga. Kung hindi siya umaalog, kung hindi siya nagba-vibrate, wala kayong maririnig. Nare-realize po ninyo kung gaano kahalaga, maliit pero mahalaga. Bakit ko siya share sa inyo? Kasi minsan pupunta tayo sa simbahan, ang nasa isip natin, hindi naman ako pastor dyan. Hindi naman ako kung sino man, hindi naman ako tumatayo sa stage. Pero kapatid, kailangan ka dito. Kailangan ka kasi yung mga kakilala mo, hindi ko kakilala. Di ba? Hindi yung mga kakilala mo, pwedeng hindi pumupunta dito. Kaya kahit anong preach ko, kahit anong preach ni Pastor Peter, Pastor Bong, lahat ng pastor, kahit anong gawin nila dito, kung hindi mo yan dinadala sa opisina mo, hindi nila maririnig yan. Kung hindi mo sinishare to sa Facebook, habang nanonood ka, nagla-like ka, humahaha ka pag nagjo-joke, nag-heart ka, pag mga reaction mo, dapat sinishare mo din. Para nakikita din ng iba. Lahat tayo may papel. Hindi nyo po alam, meron tayong mga miyembro na masipag mag-share ng CCF content on Facebook. Yung kakilala nila, never nagpunta ng CCF, never pinlanong maging Kristiyano. Pero dahil sa mga post nila, nakita, uy, ang dami mong pinopost na magaganda. Na-encourage ako, punta nga ako dyan. Punta ako, samahan kita next time. Bibisita. Ngayon, meron tayong mga kasama ngayon dito, bisita. Di ba? Sana ma-experience po ninyong pagmamahal ng Panginoon. Kung bisita namin kayo ngayon, palakpakan nyo po yung mga nag-imbita ng bisita sa kanila. Anong gusto kong sabihin? Walang maliit na parte ng katawan dito sa simbahan. Kung tayo ay may espiritu ng Panginoon, ibang klaseng lakas, ibang klaseng talento, ibang klaseng puso ang gumagana sa atin, kaya nating maglingkod. Kahit gano'n natin, tingnan nyo sarili natin, maliit na tao lang ako dito. Walang maliit na tao sa Panginoon na tumatawag sa iyo. Pag tinawag ka ni Lord, maglingkod ka. Pag tinawag ka ni Lord, ibigay mo, itodo mo. Yan po ang ating bilin sa inyong lahat ngayon. So that there may be, fast forward ako, verse 25, so that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. Pag po, if one member suffers, all members suffers with it. If one member is honored, all members rejoice with it. Now you are Christ's body, individually members of it. Bawat isa mahalaga, pero bawat isa kumikilos at yung pagkilos natin ang nag-glorify, ang nawo-worship, ang nagiging bida, Panginoong Hesukristo. Malinaw po ba tayo doon? Si Kristo ang pangalang inaangat natin. Hindi CCF, hindi Paul de Vera, hindi Peter Tachi, Pastor Bong, Pastor Ricky, and lahat ng mga pastor natin dito. Hindi. Ang bida dito, si Jesus Christ. At yon ang ibabahagi ninyo sa iba. Sabi po ng tula, we are the body of Christ. He has no hands but our hands to do His work today. He has no feet but our feet to lead men in His way. He has no voice but our voice to tell men how He died. He has no help but our help to lead them to His side. Here is the supreme glory of the Christian man. He is part of the body of Christ upon earth. Parte tayo ng katawan ng ating Panginoon. That is a wonderful benefit. So kunyari kayo po ay may gift of mercy. Di ba? Kung may gift of mercy kayo, pag mayroong may sakit, oh, naku, nakakalungkot naman, naawa ko sa iyo. Sasamahan kita. Baka napapagod ka. Hindi sila magjowa. Siguro mag-asawa po sila. Pero may iba naman po sa atin ang gift administrator. Ganun ang takbo ng isip. Meron bang nag-aalaga sa mga bata? Mayroon ka ba bang mga kailangang ibilin? Pwede akong kumilos para gawin yan. Ano pa? Itong gusto nating bumisita pag tayo'y nalaratay sa ospital. Di ba? Ito may welcome party pag dumalo sa ospital. Bakit? Kasi ang sinasabi, meron ka bang pera? Mababayaran mo ba tong bill na to? Ay, Lord, ito mga givers. By the way, kami po dito sa CCF, karamihan po sa amin ay sumisweldo,
Pero nabibless po kami sa mga puso ng mga tao who are really givers. Na talaga pong nagbibigay. Alam niyo po ba, may mga pagkakataon na nagsasalitan lang po ako ng barong. Tapos meron pong isang miyembro natin ditong nakikinig na siguro napansin po niya na parang ulit-ulit lang yung barong ko. Alam niyo po ba, nagpadala ng barong. Hindi naman ako nang lilimos ng barong. Kaya sabi ko kahit na pag yung ibang 3 p.m. speakers, di ba po, modern, naka-jacket, ganyan. Sabi ko, hindi. Kailangan magbarong ako. Kailangan gamitin ko yung mga binigay nilang barong. Kasi may mga pinagpala talaga maging giver. Di ba? Marami tayong friends na gusto niyo yung ganito. Gusto niyo makakilala ng giver? Ba, konti lang. Siguro kayo yung giver, no? Oh, etong isa. Parang, siguro mas encouraging pa sana. Pero yung encouragement yung, alam mo, gagaling ka. Alam mo, kahit na nakaratay ka dyan at hindi ka naliligo, ang gwapo-gwapo mo pa rin. Ang ganda-ganda mo. Hindi ka ba naligo ng 1 week? Ba't parang ang bango mo? Encouragement yan. Encouragement o pambobola? Hindi natin alam. Pero, ibang level po yung gift of encouragement. Alam nila kapag down ka. Alam nila kung ano yung tamang salitang sasabihin. Yung pakiramdam mo, napakinggan ka. Yung pakiramdam mo, alam niya yung puso mo. Ang sarap sa pakiramdam nun. Itong mga to, ginagamit yung gifts na yan para tayo ay magtulungan. Papakita ko po sa inyo isang tao dito sa CCF na ginamit ang mga gifts ng Panginoon sa kanya para paglingkuran hindi lamang ang Panginoon, kundi ang body of Christ. Pakinggan po natin ang testimony ng ating pong kapatid na napakaganda naman. Tawagin po natin si Miss Venice Yuzon. Venice, share to us your testimony. Magandang hapon po. Lumaki ako sa isang Christian household kung saan ang pagsisilbi sa Diyos ay naitatak sa aming sarili bata pa lamang. I was actively involved in ministries like dance, children, and youth ministry. Ngunit lahat ng ito ay nahinto nang ako ay nagsimula ng magtrabaho sa isang sikat na fast food chain dito sa Pilipinas. My focus shifted entirely to my career and work became an idol for me. Tumindi ang aking pagnanais na umakyat ng corporate ladder at pinangarap ko na maging marketing head by the age of 30. Lahat ng aking oras, lakas at talento ay napunta sa aking trabaho, causing me to lose sight of my faith and neglect my service to God. Sa taon na inexpect ko na ako'y mapopromote na maging brand manager, I was devastated to find out na yung posisyon na dinidesire ko ay napunta sa isa sa mga pinakamalapit kong kaibigan. Heartbroken, tinanong ko ang Diyos, bakit niya ako hinayaang mapunta pa dito sa kumpanyang ito kung hindi naman niya ako ipopromote? In my pain, I realized my sin of pride and idolatry. I realized that I had nowhere to go but back into God's arms. Sa Kanyang grasya, bumalik ako sa Kanya in repentance, dedicating my time and skills to His service. With a renewed spirit, ibinuhos ko ang aking oras at talento sa Panginoon sa pagsuserve sa Big Singles Ministry bilang parte ng marketing team, leading my discipleship group, at habang nagtatrabaho ako dun sa kumpanya na iyon, God led me to open a Bible study in the office. Kontento na ako sa pagsisilbi sa Panginoon at lahat ng aking ambisyon ay naglaho at napalitan ng misyon ng Diyos. Kalaunan, biniyayaan ako ng Diyos ng isang promosyon na matagal ko nang gusto. Ibinigay po ng Diyos sa akin ang pagiging brand manager at ipinagkaloob po sa akin ang pagiging brand manager ng number 1 na product ng kumpanyang ito. While I am truly grateful for this blessing, my heart was longing to serve God in His church in a full-time capacity. Nagdasal ako sa Diyos at kung ito ay Kanyang will, He will open an opportunity for me to apply here in CCF. 6 months into my newly promoted position at ilang araw bago ang aking 30th birthday, God called me to lead CCF's communications department. I realized na
God fulfilled my dream, pero sa pagkakataong ito, it was for His kingdom's purpose and the salvations of souls. When the COVID-19 pandemic hit in March 2020, ako, kasama ang communications team ng CCF, ay naatasang mag-transition sa online church. During that period, God affirmed my purpose in His church. Naintindihan ko na ang skills na binigay niya sa akin at lahat ng natutunan ko sa corporate ay magagamit ko upang pagsilbihin siya sa kanyang simbahan. But my faith was tested when my mom exhibited COVID symptoms. Nilabanan po namin yung virus for 21 days and on April 11, 2020, ang aking pong ina ay namayapa. Yet throughout those challenging times, I felt God's presence, protection, and love all throughout the support of my CCF family. While her passing was very painful, nakaramdam ako ng overwhelming peace at joy sa aking puso, knowing that the Lord is victorious over death. I experienced the very words of Jesus in Matthew 11:28-30. In my weariness and amidst my difficult situation, His yoke is easy and His burden is light. I took a 5-day bereavement leave to settle everything and immediately went back to serving God. Ako po ay nagluluksa, pero imbis na manlumo, lalo po akong nagkaroon ng energy, zeal, at vigor. Hindi po dahil tinatry kong iwasan o mag-escape dun sa sakit na nararamdaman ko, but because I was full of gratitude to the Lord, knowing that it was only Him who carried me through during the toughest of times, spiritually, emotionally, and physically. Paano hindi ko pagsisilbihan ang Diyos kung saan ang kanyang providence in all aspects of our lives is sufficient? Paano hindi ko maibibigay ang aking undivided attention and devotion to a Master who is always good and who causes all things to work together for good to those who love Him? Sa grasya ng Diyos, sa darating na Nobyembre, pang-4 na taon ko na po ngayon sa CCF, at working alongside, praise God po, at working alongside passionate and creative individuals, I have witnessed God's work in reaching millions of people through the social media platforms of CCF. The fulfillment I find in this purpose-driven life surpasses any pursuit of personal ambition or any dream. I am motivated by the gospel, God's goodness, and His grace. Sa mga salita na nanggaling sa aking life verse, Galatians 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Ako po si Venice, once driven by selfish ambition, now living a purposeful life as a devoted servant of Jesus Christ, my Lord and Savior. Palakpakan po natin si Miss Venice Yuzon. Magstay ka lang dyan, Venice. Si Venice po ay kapatid ko rin po in discipleship. Kami po ay under ng discipleship network ni Pastor Omar at ni Miss Nikki Aguilar. At napakaganda lang po ng kwento ni Venice dahil yung talentong meron siya na sana pang akyat niya sa corporate ladder, yun, tinawag siya dito. Ibang ladder ang inakyat niya. It's stairway to heaven. Oo. Kaya naman po nung pandemic, hindi nabura yung CCF. Kahit po maraming namamatay ng mga simbahan noon dahil nahihirapan silang mag-transform to digital sa leadership po ni Venice at sa lahat ng mga empleyadong under her po, talagang pinagpalaan sila ng Panginoon. Tibay ng loob. Tibay ng loob, lakas ng loob, mga gising ang diwa nila kahit puyat po sila sa mga pag-e-edit, pagbibideo, etc. Pero ginamit nila yung kanilang mga talento para paglingkuran ng Panginoon. At ngayon, mas maraming nakakakilala sa Diyos. Hindi lang po dahil sa kanila, pero dahil po sa Espiritu ng Panginoon na nasa ating lahat. Kaya palakpakan po natin ng Diyos at atin pong ipag-pray rin si Venice. Pwede niyo po bang i-extend ang inyong right hand of blessing para kay Venice?
Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, iniaangat po namin sa inyo ang aming kapatid. Marami pong salamat sa pagpapatunay sa Kanya na kayo po ay Diyos na hindi nagkukulang at kayo po sinamahan niyo siya sa mga pinakamadidilim na parte ng Kanyang buhay at maging sa mga tagumpay sa Kanyang buhay, ikaw pa rin po ang Kanyang kapitan. Panginoon, inihaangat namin ang kanilang trabaho sa iyo, ang discipleship family na pinagkatiwala niyo po kay Venice at sa mga empleyado na under po ni Venice. Tulungan niyo po silang lahat to have the same spirit, to have the same willingness, Lord God, to serve you and to shine for you. Will you bless Venice, Lord God, continue to provide for her. Bless her, use her mightily, and this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Venice. Yan yung mga kwento ng mga taong ginamit talaga. Ngayon, paano nyo malalaman na meron kayong gifts? Tingnan niyo po ninyo, hindi ito pinakita kanina, pero sasabihin ko po sa inyo, unang-una, sumali po kayo ng small group para hindi kayo mag-isa. Sa akin po, nung una po akong naging active sa church, hindi ko rin po alam kung anong gifting ko. So, ano pong ginawa ko? Nag-ayos po ako ng upuan. Upuan lang. Tagaligpit ng upuan, fellowship, praise the Lord, makikinig. Pagkatapos, liligpitin ko yung upuan. Nagbubuhat ako sa CCF Makati po yan, sa Friday Night Light. Tapos, nakita po nila nagjo-joke ako. Nakakatawa ka pala. You're so funny. Anong ginawa? Pinag-host po ako. So sabi ko, baka spiritual gift ko, hosting. Pero walang hosting sa spiritual gift. Sabi ko, ano kaya yung gift? Ano kaya yung gift? So, inaalam ko ng inaalam. Ang sabi lang, mag-serve. So, do it. Serve. Get involved. Huwag na kayong magpahipahinga. Kailan ko kaya malalaman ng gift ko? Paano mo malalaman kung hindi mo itatry? Nag-try po ako mag-worship lead. Alam niyo po ba, kaya kanta ako ng kanta kanina eh. Pero natutunan ko po na hindi ako makapasok sa tiyempo. Meron pong time na nagwo-worship lead ako, hindi ko alam kung saan ako papasok. Ganyan, nag-e-exhort po ako, let's worship God today, and let's worship, and blah, blah, blah. Tapos sa isip ko, saan ako papasok dito? Yung mga kasama ko na lang po sa likod, yung kumanta. Tapos, okay dito. Tapos nalaman ko na, parang hindi yata to sa akin. Diba? Pero maglingkod lang tayo. Hindi para sa sarili natin, gusto natin siyang gawin para sa Panginoon. Tapos tingnan mo yung impact. May na-bless ba? May na-inspire ba? May na-touch ba? Meron bang natuwa? Meron bang mas nagmahal kay Kristo dahil dun sa paglilingkod na ginagawa mo? And then you submit to feedback. You submit to the authority. Tulad yan, pinag-try ako, sabi ni Pastor Peter, pag-try nyo, worship lead si Paul. Nag-worship lead po ako dito. Tapos hindi na naulit. Kasi nga nag-submit po ako sa authority. Bawal ako kumanta. Sige, pag nag-preach ako, kakanta ko. Hindi, joke lang. Pero, doon nyo malalaman hindi nyo malalaman kung hindi kayo maglilingkod. Hindi nyo malalaman kung hindi nyo gagamitin. At noon nga po na nalaman nila, pwede pala siya mag-preach. O sige, pag-preachin na lang natin. Hindi nila alam, kakanta din pala siya. Pero ganon, hindi nyo malalaman hanggat hindi kayo nagse-step up at hindi nyo ginagamit at hindi kayo nag-a-align sa purpose ng Panginoon. Pero ito ang pinakahuling verse natin ngayong hapon. Earnestly desire the greater gifts, and I show you a still more excellent way. Pwedeng umuwi kayo ngayon at ang nasa isip niyo, sana may gift of prophecy ako. Sana may gift of teaching ako. Sana may gift of healing ako para mapagaling ko yung mga kapamilya kong may sakit. Sana may gift of giving ako para makatulong ako sa iba. Hindi po yun yung take home. Ang take home po natin, sana nasa akin ang banal na Espiritu ng Panginoon. Dahil pag nasa akin ang Spirit ng Panginoon, kaya ko lahat yan. Magagawa ko yan. Mapaglilingkuran ko ang Diyos. Kasi alam ko, hindi na ako ang gumagana. Diyos na ang nagkokontrol sa akin. Yun ang purpose po natin. And that is what is more excellent. What is more excellent, abangan po ninyo dahil next Sunday, itutuloy po natin yan patawid sa pinakasikat na chapter ng 1 Corinthians, ang 1 Corinthians 13. Kaya abangan po ninyo yan. Sa pagtatapos po natin ngayon, pakilala ko po kayo kay Sir Edward Kimball. Si Sir Edward Kimball po ay isang Sunday school teacher at businessman.
Si Sir Edward Kimball po, meron siyang tinuturuan sa Sunday school, tapos yung tinuturuan po niya, parang ayaw makinig sa kanya. Kaya ang ginagawa niya, pinupuntahan niya yung bata. Pinupuntahan niya yung bata po, teenager, nagtatrabaho. So pinupuntahan niya sa trabaho, miniministeran niya sa trabaho. Itong batang ito po, sino to? Ito po si Pastor Peter. Hindi, joke lang. Ang bata pong ito ay ang kilalang-kilala po nating lahat na si Dwight L. Moody, who established the Moody Institute. Si Dwight L. Moody sa ministry niya, nabago niya ang buhay ni Wilbur Chapman. Si Wilbur Chapman po nag-minister din sa pangalan ng Panginoon at na-impact po ng buhay niya si Billy Sunday. Hindi po si Billie Eilish to. Okay? Si Billy Sunday po ito. Baka yung iba sa atin, Christian pala siya. Oo. Si Billy Sunday po yan. Si Billy Sunday po nag-preach. Nagkaroon po ng Mordecai Ham. Si Mordecai Ham nagtuturo, nagbeble, at merong isang taong nakikinig sa kanya at na-bless sa kanya at naging Christian at sumunod sa Panginoon. Sino ang taong ito? Ito po si Billy Graham. At dahil po sa ministry ni Billy Graham, bilyon-bilyong mga tao ang nakarinig sa salita ng Diyos. Lahat po yan, pag tiningnan ninyo, kung tinamad si Sir Edward Kimball, ayokong mag-Sunday school teacher. Kung sinabi ni Sir Edward Kimball, wala naman akong mapapala kung magtuturo ako sa bata. Naku, kaya nga po tayo may next gen At kaya po hinihingi namin ng tulong nyo sa next gen. Kung gusto nyo po, mag-volunteer kayo, magturo kayo sa next gen, mag-assist po kayo doon. Hindi nyo alam, yung buhay na mai-impact ninyo, pwedeng baguhin yung takbo ng kwento ng buhay niya, ng pamilya niya, at ng kung sino mang mga kasama niya. Lahat po yan, magagawa natin kung tayo ay magtatrabaho. Ilalagay natin yung gifting na binigay sa atin, put to use natin. Sabi ng aking boss, the greatest impact we can make is to connect people to Jesus. Hindi man ito ang gift mo, hindi ito ang gift mo, pero lahat tayo, hindi mo kailangan ng gift para sabihin na mag-share ka ng gospel. Hindi. Lahat tayo binigyan ng karapatan, binigyan ng kakayahan, binigyan ng lakas, ng talino, ng puso na ibahagi yung mabuting balita. Lahat tayo dapat kumikilos. Hindi trabaho ng pastor yan. Yung iba sa atin, mag-i-invite nga ako para ma-share ng gospel yung ka-opisina ko. Hindi. Ikaw nakasama sa office, mag-share ka. Ikaw nakaklase, mag-share ka. Ikaw nakaramay sa chismisan, mag-share ka na. Mag-share ka ng mas maganda. Hindi ng chismis. Ikaw na merong touch point sa ibang tao, gamitin mo yan, i-connecta mo sila kay Jesus. Yun po ang challenge natin. Ano ang malungkot na balita dito? The greatest tragedy is to use your God-given gifts for self-fulfillment. At ito ang aking paalala sa ating lahat. Pwede niyong sabihin na may gift sa inyo ang Panginoon, pero kung ang bida sa buhay ninyo ay sarili lamang ninyo, nasasayang ang gift. Nasasayang yung hinahandog po sa inyo. Ngayon, sabihin natin, ano ba yan? Gusto ko ng gift na ganito, gusto ko ng gift na ganyan, gusto ko ng gift na ganito. Pero alam niyo ba pinakamagandang gift? Ang pinakamagandang gift, pinaka-nakaka-bless na gift, pinaka-importanting gift, pinaka-importanting regalong binigay po sa atin. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Dahil kay Jesus Christ, nagbabago po ang buhay. Dahil kay Jesus Christ, yung mga lumuluha, pinapawian ng luha. Yung mga nasasaktan, yung mga may sakit, gumagaling. Dahil kay Jesus Christ, yung mga wala ng pag-asa, nakakakilala ng pag-asa, ng tunay na pag-asa. Dahil kay Jesus Christ, nababago ang buhay ng tao. Itong pinakamagandang handog na binigay sa atin. And if you want your gifts to be used, you first have to tell God, Lord, I want Jesus in my life. I want Him to be seen in my life.
Hindi ako ang bida, hindi para sa akin ito, Lord, para sa iyo ito. Jesus, take full control. Will you do that today? Will you commit your life to Jesus? Tayo po ay magpe-pray. Let's put ourselves in the most holy presence of God. Unahin ko pong ipag-pray yung mga Kristiyanong matagal na pong naniniwala sa Panginoon. Ang laman po ng ating puso as we approach the throne of our Heavenly Father. Panginoong Diyos, maraming salamat sa handog na binigay mo sa amin at sa paalala na kami po ay biniyayaan mo ng banal na Espiritu para pag-alabin sa aming puso yung aming kakayahan na ibigay yung iyong katotohanan, yung ibigay yung mabuting balita sa iba, yung maglingkod para sa iyo, Panginoon, at makita ng ibang tao sa amin, sa aming buhay, na kami ay naglilingkod hindi sa sarili naming lakas, kundi sa lakas ng aming Panginoon na nananalaytay sa aming puso. Panginoon, iniangat po namin sa inyo ang simbahang ito. Kayo ang kumilos, kayo ang gumamit sa bawat isa po sa amin upang mas marami pang taong makakilala sa iyo at mas marami pang taong makaranas ng ganitong klaseng buhay. Pero habang tayo po ay nagdadasal ngayong hapong ito, mayroon pong mga nakikinig sa atin, yung ilan sa inyo kasama namin ngayon or nanonood kayo online. Hindi nyo po na-experience ito dahil hindi pa ho kayo sumuko sa ating Panginoon. Kailangang kilalanin nyo po siya bilang inyong tunay na Diyos, tunay na tagapagligtas, at siya po ang masusunod sa inyong buhay. Kung kayo po yan at kumakatok ang Panginoon sa inyong puso't damdamin ngayon at sinasabi, anak, panahon na, sumuko ka sa akin, ibibigay ko sa iyo yung biyaya na hindi matatapatan ng kahit anong pansamantalang biyaya. Bibigyan kita ng kapayapaan, bibigyan kita ng kaginhawaan, bibigyan kita ng presensya ko. At dahil sa presensya ng Panginoon sa buhay mo, sapat ang lahat na handog niya. Kung ikaw ang taong yan, gusto kitang ipagdasal ngayong hapon o ngayong gabing ito, maaari ka bang tumayo para makita kita? Walang taong nakatingin sa iyo ngayon, at ito ay desisyong ginagawa mo, desisyon para sa Panginoon. Kung tinatawag ka ng Panginoon ngayon at sinasabi ng Panginoon sa iyo, anak, akin ang buhay mo. Gagamitin kita. Pagpapalain kita. Pero kailangan mong kilalanin kung sino ako. At ito ang kanyang pangalan, ang Diyos ng sanlibutan, ang Panginoong Hesukristo. Sa Kanya tayo sumusuko. Nakikita ko po kayo mga nakatayo ngayon. Panginoon, alam mo po ang laman ng puso ng bawat isang tumayo ngayong hapong ito o gabing ito. Kumakatok kayo sa kanilang mga puso. Nakikita po ninyo yung kanilang mga pinagdaanan, mga pinagsisisihan, yung mga dalamhati sa puso nila. Ngayon, Panginoon, magpakilala po kayo sa kanila. If you are standing up, why don't you say this prayer? Panginoon, I acknowledge you. Kinikilala kita. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang masusunod sa aking buhay. Pero ikaw rin ang aking tagapagligtas. Kaya inilalagay ko po lahat ng aking pagkakamali, lahat ng aking mga kasalanang pinagsisisihan na. Ibinababa ko po sila sa paanan ng krus ng Kalbaryo. At Panginoong Hesukristo, kinikilala kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Manahan ka sa aking puso, manahan ka sa aking buhay, at pagpalain mo kami, Panginoon. Gamitin mo ako para magbago ang buhay ng ibang tao. Gamitin mo kaming lahat, O Diyos. At para sa aming lahat po sa simbahang ito, Lord Jesus, will you make your presence manifest in our lives so that we can make our life count and we can make a difference. All glory, honor, and praise belong to you, our God, our Savior, our King. In Jesus' name we pray, and all of God's people say, Amen and Amen.
Hello, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio from Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Paul De Vera upang sagutin ang inyong mga katanungan. Paul, magandang hapon o magandang gabi. Una nating question, Paul, lahat ba ng tao ay may spiritual gifts? Paano ba magkakaroon ng spiritual gifts? Hindi lahat ng tao ay may spiritual gifts kasi tinatawag natin siyang spiritual gifts. So, ibig sabihin, kailangan nasa sa iyo yung espiritu. Nasa iyo yung paniniwala, yung faith. Diba? Doon nag-uumpisa yun para yung presensya niya ay nasa iyo. Maraming tao may talento, may kakayahan, pero it's not necessarily spiritual gifts. Meron talaga silang likas na kakayahan o lakas. Pero ang importante po nating matandaan ay ito. Dapat, kung ito ay spiritual gift, ginagamit natin siya para ituro ang tao sa Panginoon. Dahil ang bida sa kwento ng mga spiritual gifts ay yung giver, hindi yung binigyan ng gift. Ito ay lahat galing sa ating Panginoon at sa presensya ng banal na Espiritu sa atin. Praise God! So, ang ating ikalawang katanungan, Paul, masama bang gamitin ang aming gifts or talents para sa pansariling kaunlaran? Alam mo, hindi ko masabing masama na parang matinding kasalanan siya. Dahil may mga taong gumagawa ng ginagamit yung kanilang talento para sa kasikatan, para sa kung ano mamang gusto nilang patunayan sa kanilang buhay. Hindi siya necessarily masama. Pero kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon at hindi mo ginagamit yung gifts mo or yung talents mo para sa Panginoon, kundi para lamang sa sarili mo, yun ang masama. Lagi po natin itong tatandaan. Sa kwento ng Biblia, hindi po uso yung mga taong sila ang nagiging bida. Ang dapat ginagawa natin kung tayo po ay may spiritual gifts, we use it to point people to the giver. At siya po dapat ang nakikita sa atin. Huwag sarili, ang Diyos ang bida. Alright. Paul, sa ating ikahuling katanungan, paano namin mapapalawak at magagamit ng husto ang aming mga spiritual gifts? Alam mo, hindi natin mapapalawak yung ating mga kakayahan kung hindi po tayo naglilingkod. At yun po yung hinihingi sa atin, no? Na kapag tayo po ay gifted ng Panginoon, ibig sabihin, binigay natin yung buhay natin sa Kanya at sinabi natin, Lord, you are my Savior. Lord Jesus Christ, ikaw ang Panginoon ng buhay ko, ikaw ang masusunod. Itong outlet, maghahanap ka na kasi ng outlet niyan eh. Ang outlet po niyan ay maglilingkod kayo. Ngayon po ang ating simbahan ay may iba't ibang plataforma para kayo po ay maglingkod. Kung kayo po ay nasa edad na ganito, nandito po ang inyong paglilingkod. Kunyari si Pats po ay isang volunteer sa singles ministry dahil at this point in time habang single po siya, marami siyang nagagawa para sa Panginoon. So, nakikita po ninyo yun, ang outlet ng mga gifts na ito para mapasharpen natin at mapalawak pa natin, gamitin natin, maglingkod tayo. Huwag na tayong mahiya. 'Di ba? Bigyan natin ng glory ang Panginoon sa pamamagitan po ng paggamit ng gifts to serve Him and to make Him known. Alright, Paul, maraming salamat sa iyong mga pagsagot sa aming mga katanungan. Pero bago po tayo magtapos, iniimbitahan namin ang lahat ng youth at young at heart na sumali sa MOVE 2023 Youth Discipleship Conference entitled Grounded. Mangyayari po ngayong October 30 to November 1. Para mag-register, please visit moveydc.org now. Kita kits, and that is for Sunday Fast Track. God bless everyone!